our great and awesome God. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad, walang ibang Diyos na matatagpuan sa anumang lugar, saan mang lugar. Ikaw ang nag-iisang Diyos. Sabi po ng Biblia, in the beginning, God. And the other verses, translation says, in the beginning when God created the heavens and the earth. Truly, wala kang katulad, Panginoon. Pinupuri ka namin sa umagang ito sapagkat karapat-dapat ka lang purihin, sambahin, at ibalik ang mga pasasalamat. Anuman ang mga naging katatayuan namin sa mga lumipas na araw, karapat-dapat kang pasalamatan. Karapat-dapat kang sambahin at itaas sa aming mga pag-awit, sa aming mga body movements, so God, ikaw lang ang nararapat. At muli, salamat din po sa iyong banal na salita na aming binasa at narinig. At sa umagang ito, Panginoon, tulungan niyo po kami na ang aming buong pagkatao ay may focus po namin sa umagang ito na nakatuon ang aming mga mata kung saan naroroon ang Diyos at ang aming pandinig kung nasaan naroroon ang iyong salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na muli niyo pong i-enlighten ang aming mga espiritu, ang aming mga diwa. Makita namin ang kagandahan ng iyong mga salita. Alisin niyo po ang anumang mga balakid sa umagang ito sa aming mga buhay at wala pong ibang maparangalan kundi tanging ikaw lang. Ama, maraming salamat po. And again, ikaw po ang mag-control sa mga sandali na ini-enjoy po namin ang iyong presensya, na na-enjoy po namin ang oras nito at na-enjoy po namin ang bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Ito ang aming panalangin, aking panalangin, Panginoon, na may pagtitiwala, may pag-asa at pananampalataya sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Malungkot isipin, ilang libo na ba? May libo na ba ang nasaktan doon sa nakaraang 7.8 earthquake sa Mindanao? Ilang libo na ba? May libo ba? Marami na ba? Sinong updated dito? Sa trahedya nangyari naman sa parteng Pampanga, parang nasa 30 na yata, something like that. Kung isipin po natin, iba-iba na yung ating nararanasan. Parang sinishake ang ating bansa, our beloved country was shaken. At hindi natin maiwasan na masabing nakakaawa, lalo na yung mga very affected na mga tao, families, mga youngs, mga women's, yung mga properties po nila. In a split of seconds, yung kanilang mga properties were gone. Di ba? Bigla, talagang hindi mo maiisip kung kailan dumarating yung mga ganong natural na trahedya. So, I think na sa ating mga mananampalataya, ay isa ito sa magandang paalaala sa atin. Lalo na doon sa very comfortable sa kanilang pananampalataya. Paalala na baka isang araw, dahil sa sobra nating komportable na kahit hindi na tayo lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon, ang feeling mo you are still okay.
But when it comes, yung mga reminders ng ating Panginoon, baka ang Diyos ay i-shake yung ating spirituality. Di ba? Isang magandang paalala yun, bagamat hindi magandang tingnan. Pero sana sa mga kaganapang ito ay lubos tayong gising sa ating pananampalataya sa Diyos. Ayan. Pero it's not all about earthquake. Do you think na kapag nangyayari po ang mga bagay na ito, either national, international mga disasters, or personal disaster, ay God doesn't love us? Hindi na ba tayong mahal ng Diyos sapagkat naranasan natin itong mga bitter circumstances na ito? Pag hindi ba maganda yung nangyayari sa atin, nasasabi natin na hindi na tayo mahal ng Diyos? Yung isa nating kinanta, parang pa-question ang dating no? How God loves us. Paano nga ba tayo minahal ng Diyos? Paano ka niya minahal? Pwede ba tanungin mo yung katabi mo? Na sabihin mo, paano ka ba minahal ng Diyos? Oh, don't look at me. Tingnan mo yung katabi mo ayon sa aking sinasabi. Ayan. Paano ka minahal ng Diyos? Ba pwede pala akong bumaba rito? Hindi nagba-background. Paano ka minahal ng Diyos? Tagal. Ayaw ko ng tagal sumagot. Paano kang minahal ng Diyos? Mahal na mahal, Pastor. Oh, mahal na mahal. Oo, parang wala dun sa tanong ko, Paano kang minahal? Minahal na mahal. Kanina lang, ang sabi ng ating asawa ng minamahal nating pastor, they are all in all, 36 years of happiness in relationship. Di ba? Paano niyo po ba napasagot si pastor? Never mind. Paano mo napasagot si pastor? Ayan. Kayo, Sister Bing, paano niyo napasagot si Brother Norme? Ay, baliktad. Paano? Binaligtad niyo si Brother Norme? Yung paa niya nasa itaas, tapos yung ulo, at tapos nandun ba binaligtad? Hindi naman ganon. Okay. So, ang gandang tanong, parang nakaka-challenge yung how God loves us. Now, may mga buwan na tayo po ay nagdiriwang ng pag-ibig. Tama? Anong buwan po yun? February lang. Only month of February, we celebrate the spirit of love. Tama po ba? Now, if you can define love, what is your definition about love, brother? Simple lang, kasiyahan. Pag masaya si Mrs., that is love. Yung ba yung ibig sabihin? Simple lang di ba? Ba't ko nga ba pahihirapan pa yung definition ko ng pag-ibig? Yan. Sister Eka, what is your definition about love? Love is so beautiful. Ha? Katabi mo pa naman si husband. Kailangan ma-define mo ang pag-ibig. Love is sacrifice. Medyo maganda ang datingan. Okay. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have an everlasting life. Pwede palakpakan natin ang Diyos? Oo.
Hallelujah. Alam nyo kung bakit? Kasi yung ating reference, ang ating text is about John 3:16. Okay? Meron pa bang hindi nakaka-memorize ng John 3:16? If you are not able to memorize John 3:16, I tell you, you are not born again. Kasi sa panahon po namin, mga kapatid, this is the very first memory verse that we memorize. Itong John 3:16. Very significant po nito kasi most of our pastors, hindi lang yung mga pastor dito, yung mga pastors na nauna pa sa amin, mga nagpastor na noon, sabi po nila ang John 3:16, marami ka nang maibabahagi, magagawang preaching sa John 3:16. At a very prominent word po dito is about the love of God. Now, if you define, someone said, if you define love, do not go to Webster Dictionary. Go to the cross. Amen. Huwag tayong, kung gusto mo ng maganda, malalim, significant, nakahulugan ng pag-ibig, don't go to Webster. Don't go to Almanac. Go to the cross. And you will see the true, genuine definition about love. Kaya medyo maganda yung isa, sacrifice. Sabihin nga natin, sacrifice. Ayan. John 3:16 said again, yes, this is how God showed His great love for the world. He gave His only Son so that everyone who believes in Him would not be lost, but have everlasting life. Again, sabi po ni John, yes, this is how God showed His great love for the world. He gave His only Son, so that everyone who believes in Him would not be lost, but have eternal life. Genesis chapter 1 verse 1, ang sabi doon, in the beginning, God created the heavens or heaven and the earth. Itong creation ng Diyos, makikita natin, He did not abandon. Hindi niya po iniwan ang kanyang creation. Kaya pagdating dito sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world. Cosmon. Sa ibang salita ay cosmos. No, yun the word. Now, God loved the world. This verse presents a concise summary of the gospel message tying the events of Jesus' death to God's love for the world He created. Marami kasing nagsasabi na matapos likhain ng Diyos after He created in 6 days ang mundo, ang daigdig at lahat ng bagay, iniwan na po niya na nakabinbin. Hindi ko maalala kung anong term na iyon. Siguro maalala ng ating minamahal na pastor kung ano yung term na yon. Yun matapos i-create, diyan ka na, bahala ka na. Yung terms po na yon. Okay. So, pero ito po ay isang katibayan na hindi kailanman iniwan ng Diyos ang kanyang mga nilikha, lalo na po tayo. Mahal tayo ng Diyos. Sabi nung iba, family is love. No, God is love. Amen. Hindi family. Not family is love, but God is love. So ang pahayag ay kapansin-pansin sa paglalarawan nito ng pag-aalaga sa buong mundo. Hindi lamang sa kanyang piniling bayan na Israel. So kanina, sabi ko po, hindi na ba mahal ng Diyos
ang bansa natin kapag nakakaranas ng mga malalawak na lindol, taggutom, tagbaha, flash landslides, hindi na ba mahal ng Diyos ang mga Pilipino kahit kaya pinaparanas niya ito? No, mahal ng Diyos ang bansa natin. Mahal ng Diyos ang ating mga kababayan. Mahal ng Diyos ang Pilipinas. Mahal ng Diyos ang bawat laman ng building na ito. Mahal ng Diyos ang bawat mananampalataya sa lugar na ito. Amen. So hindi lang po yung bayang pinili ng Diyos, kundi hindi lang ang Israel. So one and only Son, ang salitang Griego na ginamit dito ay monogenes, meaning one of kind. Minsan, ipinapalagay na ang terminong ito ay nagmula sa mga salitang Griego na monos, one or only, and ginao, to beget. So ang pagsasalin na ipinanganak lamang ay batay sa palagay na ito. Ang mga sumunod na natuklasan sa manuskrito ay nagbubunga ng kaligayahan na ang terminong ito ay talagang nagmula sa monos. At ang noun na gine, kind or type. Ang termino pong monogenes sa makatuwid ay tumutukoy sa pagiging natatangi at walang likas na kronolohiya o pinagmulan. Kaya po yung teksto natin kanina, He gave His only Son. At ito po ay nire-enforce, mga kapatid, ng Hebrews verse 11 to 17. Reinforces this by referring to Isaac as the monogenes of Abraham. Remember, Isaac was not Abraham's first child. May kapatid ba si Isaac? Kasi hindi daw si Isaac ang nag-iisang anak ni Abraham. No? But Isaac, or in chronologically, Ismael came first. Nauna si Ismael. Si Ismael ay anak din ni Abraham. So, but Isaac was considered unique of the supernatural intervention at ito'y nakatulong sa kanyang pamumuhay o kapanganakan at sa kanyang tungkulin bilang anak. Sa pamamagitan nito ay nagpapatuloy ang tipan ng Diyos kay Abraham. Sa kabilang banda, mga kapatid, ginamit ng Credo ng Nicea ang terminong ito upang ipahayag ang likas na relasyon ni Jesus sa Ama na bilang walang hanggang anak. Siya ay ipinanganak, hindi ginawa ng Ama. Kasi may talata po na He is the first creation. Pero mali po iyon. Now, this unique Son of God is the very best gift of God to the cosmos, na hindi nabalot ng nagkikislapan na kahon o magagandang balot na hindi pwedeng tapatan ng anuman ang bigay ng Diyos sa sangkatauhan, ang kanyang anak. Now, the question is, parang yung kanina, how God loves us. What is the nature of God's gift that show how important it is and how it should be shared with
others. Alam niyo po, tayong mga naririto, except na lang kung meron pa ritong hindi pa tumatanggap kay Lord, tayo ang may pinakamagandang tinanggap mula sa ating Panginoon. Na hindi nabalot o binalot ng nagkikinangang mga kahon. Wala na yung mga kahon dito. Tinapon na. Yung tinanggap natin mula sa ating Diyos ay hindi binalot na nagkikinangang mga pabalat, kundi isang dakilang kaloob ng Diyos. Ngayon, lahat tayo po mga kapatid ay tumanggap nito. Amen. Pero bakit parang kokonti lamang sa atin ang merong puso na very willing to share these gifts to others? Bakit parang kokonti lang? Kung lahat tayo mga kapatid ay tumanggap ng napakadakilang bigay ng Panginoon, bakit parang kokonti lang? Ang willing na ibahagi ang regalong ito. So, ang pinakadakilang bigay ng Diyos. Yan po ang pamagat ng inyong naririnig ngayon. Ang pinakadakilang bigay ng Diyos. Doon sa mga magsing-irog at nag-iirugan, nagmamahalan, meron na bang dakilang bagay na tinanggap ka mula sa iyong partner? Ano yun? May mga tao kong narinig na ang kanilang sinasabi, my partner is not a showy. Pag nagbigay yan, hindi yan lantaran. Pakitapik mo ngayon naghihikab, ay ako, nasa harapan ako naghihikab. Pakitapik mo, huwag kang matulog. Okay. Sa mga nagmamahalan, ano yung dakila? Dakilang bagay. Kahit hindi nilantad, hindi na ipinos, lalo ngayon sa social media. Yung iba, showy, yung iba, hindi showy. Pag may binigay sa kanyang partner, talagang lantaran. Yung kotse na may ribbon, susi na may ribbon, bahay na may ribbon, bagong asawa na may ribbon, bagong partner na may ribbon, lahat ng niribunan. Meron ba? Kahit maliit lang, pero dakila yung para sa'yo, di ba? Alam ko meron. Ayaw mo lang i-share. Pero marunong tayong magbigay kahit papaano. Kasi marami rin akong nakikita sa social media. Pag nagbigay, talagang naka-highlights. Hindi naman masama. Kasi ang Diyos, hindi siya showy. Tama ba yung Tagalog? Yung pagkaintindi ko, pag showy, patago? Hindi showy? Hindi pinapakita? Tama ba? Baka naliligaw ako. Correct nyo na lang ako mamaya. Sabi mo, Pastor, mali yung Tagalog mo, mali yung pagkaintindi mo. Salamat. Di ba? Ang Diyos nung magbigay, hindi niya itinago. Ito, sekreto lang, huwag mo pagsasabi. Di ba? Hindi ganun. Mahal niya ang mundo. Ang mga tao sa mundong ito. So, ang pinakadakilang bagay, bigay ng Diyos. Si Jesus ang pinakadakila, garantisado at pinaka-personal na handog sa sangkatauhan, isang mensahe na dapat na ipamahagi natin sa iba. Tara, at ating alamin ang katotohanan sa likod ng talatang ito at malaman kung paano ito dapat ibahagi sa iba.
Alam ko marami na ditong mahuhusay magbahagi. Pero dagdagan natin. Okay lang ba yon? Okay lang ba yon? Doon sa mga hindi pa nagbabahagi, ito na ang pagkakataon nyo. Paraan para magbahagi sa iba. Kasi dapat, mga kapatid, punong-puno na sana tayo. Lahat sana kayo na mga regular na dumadalo sa gawain ito, dapat mga cell leader, D-group leader na kayo. Amen. O hindi kayo makapagsalita. Kasi dapat sa tagal na ng panahon, mga manggagawa na tayo ng Panginoon. Ang sarap marahil isipin at yung magandang pakiramdam na wala yung isang kapatid natin dahil nasa mission field. Ang lungkot naman kung wala ka sa araw na ito, nandun ka lang sa bahay at nagmumukmok. Dapat puno na ho tayo. Dapat umaapaw na tayo. Kami ho, noong 1980s, na-born again ako 1984 o 1986. Sumasama na ako, sinusuyod na ho namin ang buong Marikina. Buong haba ng daang bakal sa Marikina, parang daang bakal mula doon sa San Mateo, dala namin ay mga tracts and Bibles. Bagong mananampalataya pa lang. Di ba, madalas kong sinishare na hindi ako ganong katalino, hindi ako ganong kaprominente sa salita ng Diyos. Pero nung unang born again ako, binasa ko from Genesis to Revelation. Kasi habang nasa tindahan ako, nagbabantay ako sa tindahan ng ate ko, yun ang binabasa ko. Unang bugso ng pananampalataya at pagkakilala kay Kristo. Kamusta mga kapatid ang mga bagong sibol na mananampalataya sa iglesia ng Murphy? May ganun ka bang bugso ng pagnanais na basahin mo ang Biblia sa mga panahon na napakahaba ng iyong oras? 24 oras pare-pareho tayong meron, but still you have no time for the Word of God. Ano ang pinagkakaabalahan po natin? Ang mga bagay sa sanlibutan? Yung kilalanin ka ng mundong ito para you are in the best or highest honor? Yung makilala ka ng sanlibutan ito, walang problema. Makilala ka ng sanlibutan ito kung buhay ka o mamatay ka, pero si Kristo ang laman ng iyong pangangaral. Kung si Kristo ang laman ng iyong ambition, walang problema ho doon. Ito yung mensahe na dapat ipamahagi natin sa iba. At paano dapat ibahagi? Number 1, sa verse 16, praise A. This is how God showed His great love for the world. He gave His only Son. Pag sinabing only Son, maiintindihan natin, wala nang iba. So this is priceless, yet paid for. Walang presyo o halaga, ngunit binayaran. So makikita po natin ang unang talata ay nagpapakita ng sakripisyong walang kapantay. Si Jesus ay hindi lang ipinanganak, ibinigay siya para mamatay. Would you imagine mga kapatid, the first coming of Jesus Christ when He was born in Bethlehem? Tapos, mabubuhay lang siya ng 33 years. Para saan? Para tubusin ang kosmon. Para tubusin ang kanyang creation na nag-reject sa kanya from the Old Testament down to our generation. Marami pa rin nagre-reject, di ba?
Ang dami pa rin ayaw kay Jesus. Ayaw nila ng totoong Jesus. Ang gusto nila yung fake Jesus. Eh, usong-uso pa naman ang fake ngayon. Pero yung dala natin, genuine Savior and King. Hindi lang pala siya ipinanganak, kundi nakatalaga siya para mamatay para sa kanyang mga minamahal. So ang kaligtasan ay libre. Ang buhay na walang hanggan libre para sa atin, pero may kabayaran po ito. Ang dugo ng kordero ang anak ng Diyos. Christ is absolutely unique. God the Father did not give one Son among many to die for the world. Hindi madali para sa Diyos ang ibigay ang kanyang biget. Hindi madali para sa Diyos ang ibigay ang kanyang one and only Son. Siguro kung sa atin, kung may 8 tayong anak, okay lang. Lalo't natapat na taghirap. Yung hindi ka na makakain, even lugaw. May 7 ka, ipamigay mo yung 5. Okay lang yun, may 2 ka pang tira. Pero sa Diyos, wala. One and only Son. Na very limited pa yung buhay. From His birth to the cross. What if, mga kapatid, binigyan ka nga ng Diyos na mabuhay for 30 years lamang. Ano ang gagawin mo sa 30 years na yan? Ha? Anong gagawin mo for 30 years? Ako naniniwala na si Jesus, alam niya na siya'y naparito para mamatay sa krus. Pero walang nasayang na sandali. Wala siyang sinayang na panahon. Tayo, may mga alibay pa. Mahaba pa naman ang oras, mahaba pa naman ang panahon. May oras para dyan. Sinong may sabi? Kung bukas kukunin ka na ng Panginoon na wala yung opportunity mo na mapaglingkuran ng Diyos. Sa mga panahon na nakilala mo siya sa taong ito, natapos ang buhay mo na hindi mo man lang siya napaglingkuran at naipadama ang pag-ibig sa tagapagligtas. Even you know na priceless ito. He gave the only Son He had. Here was a gift indescribable in the greatness and value. You know, sabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 9, verse 15, thanks be to God for His indescribable gift. Not gifts, mga kapatid. Sinasabi ni Pablo, yung binabanggit niya, alam niya yung indescribable gift na ito. No other than the only Son of God. So God's purpose in sending the Lord Jesus is here, clearly revealed. Ang mga tao ay napapahamak sa kasalanan at nais niyang magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Again, may mga family ba tayo, loved ones, na until today, sa likod o sa kabila ng lahat na ang tagal mo ng born again, yung buhay na ipinahayag ni Kristo long time ago pa, ay hindi pa rin alam ng iyong mga mahal sa buhay and even your close friend, hindi pa nila alam na born again ka dahil nakatago ka, dahil pamilya ka ni James Bond, the secret agent. Alam niyo ba si James Bond born again, ha? Hindi niyo alam yon? Dito, may nakakalam? Mamaya, pag-usapan natin. Mga kapatid,
Ang daming napapahamak. Yung mga nasalanta sa bagyo. People, Christians are praying, Lord, i-provide niyo po ang kanilang mga basic commodities. No wrong about it. Di ba? Walang mali doon. Maraming mga institution nagpo-provide ng pagkain, gamot, tulugan, higaan, tent. Walang problema doon. Pero kapag ikaw ay born again, na doon at nakasurvive ka, preach Christ with hope. Dahil ang daming napahamak sa parte ng Mindanao. Ano ang sentro? Saan ang sentro ng lindol na ito, ng 7.8? What if the big one comes in Metro Manila, na nagsasabing almost 200,000 people died or will die. Maraming building ang maguguho. Marikina Antipolo kasama sa big ones, doon sa fault line. What if? Tayo ang nakaranas. Sisigaw ka pa rin ba? Nadala ang mensahe si Kristo, ang pinakamagandang regalo. Nasa panahon ba? Nasasabi mo si Kristo, kailangan ng mga tao yung pagkain? Hello, dapat nga nilang maintindihan at malaman na si Kristo higit sa pagkain. Kasi pag namatay sila without Christ, they will suffer in hell. Hindi lang sila nasaktan dito, kundi doon sa kabila ng buhay, patuloy silang masasaktan. Without knowing, hearing, seeing who Christ is. Christians are praying. Nagsabi, Lord, gamitin mo ang mga local governments and national governments. Natawa nga ako dito sa sabi ng isang vlogger, ayan na naman, hihingi na naman, kanina na naman nanghingi ng tulong. Itong mga taong ito na sinasabi, ang presidente namin ay bangag. Di ba, hihingi na naman sila ng tulong sa taong bangag? Tawag sila ng tawag ng bangag, pero kanino naman tatakbo? Kanino naman hihingi ng tulong? Kung wala silang Diyos, saan sila tatakbo? Sa gobyerno natin na bangag. Ito, isang malungkot na pangyayari, true to life. Isang pastor nagsabi, presidente natin bangag. After how many days? He was laid in the hospital. Christian pastor to. Kung makapagsabi sa presidente ng bangag, wala kang respeto sa itinayo ng Diyos. Pastor ka pa naman. O ngayon, kung walang Kristo doon, walang nangangaral na born again o pastors, ang dala ay pagkain tapos walang sharing of Christ, anong mangyayari sa kanila? For a while lang yung kakainin nila. Pero yung mensaheng pwede nating dalhin, mga kapatid, is for eternity. Correct me if I'm wrong. So this life speaks of quality of life at hindi lang sa isang bagay na magpakailanman. So when we talk Christ, when we share Christ sa iba, mga kapatid, malaman nila, priceless, yet paid for, mga kapatid, this is the quality of life. Sa mundo natin, ang quality of life, madali mong i-define. Pag may sarili kang bahay, maganda ang bahay, mansyon ang bahay, may magandang garay, may kotse, may 10 motor, that is quality of life. Magandang asawa, magandang anak, healthy, that is quality of life. No. Ang buhay na may quality when Christ is in us.
So parang blood transfusion mga kapatid, libre sa bawat pasyente pero may nag-donate ng dugo. May sakit at minsan buhay pa ang kapalit. Ang kaligtasan po natin ay ganun din. Tinanggap natin ng walang bayad pero si Jesus ang nagbayad ng buong halaga. You know, naka-enjoy natin ang buhay na ito kasi si Jesus, binayaran na yung kaso natin kay Lord sa Diyos. Maraming tao hindi alam na ang Diyos galit araw-araw. Madali lang yung talatang ito hindi mo makakalimutan. Psalms 7:11. Ang Diyos ay galit araw-araw, hindi sa kasalanan, kundi sa makasalanan. Sa ating pagsasagawa mga kapatid, huwag nating baliwalain ang kaloob ng Diyos. At higit pa rito, huwag nating sarilinin. Huwag nating itago. Kung may natanggap na bigay ng Diyos na ang nagligtas sa iyo, bakit mo hindi ibahagi sa iba? Marami sa atin nagbabahagi na. Napakapalad nyo. Pero dun sa hindi pa nagbabahagi, I dare you. Subukan mo. Second, paano ibahagi? This is personal and particular. Sa verse 16, praise be. That everyone who believes in Him. So ang imbitasyon po ay para sa whosoever. To everyone. Or everyone. Kahit sino. Kahit sino. Sino yon? Pulube. Kriminal. Religyoso. Rebelde. Politiko. Etc. etc. Ang regalo ay para sa lahat. Bukas para sa lahat. Pero personal na kailangang tanggapin. Hindi pwede ang sabit. Kapag si nanay ay born again na rin ang buong sambahayan. No way. Kapag si ate ay na born again na rin si kuya. No way. Hindi alam ng lahat, binayaran na ang kasalanan. Tatanggapin na lang. Naalala ko yung isang illustration ng isang manggagawa ng Panginoon. Sa kanyang pangangaral, naghugot siya ng 100 pesos. Totoong pera po yun. Habang yung mga group of young students, somewhere in Batangas, di ko matandaan kung PUP or UP yung nasa Santo Tomas, Batangas. Yung Christian brother na ito, humugot ng 100. Ang dami po nun. There are almost 30 students. Naglabas ng 100 at nagtanong, sino ang may gusto ng 100 pesos? Lahat ng mga estudyante nakatingala at nakanganga. Habang kami nanonood, alam ko ang tinatakbo ng mga estudyanteng ito. May takot silang tanggapin yung 100. Kasi unang iniisip, it's a joke. Baka joke lang. Baka hindi totoong pera. Pero may gustong kumuha. Pero may isang estudyante out of 30 students tumayo at kinuha yung 100 pesos at naupo. Ang sabi nitong Christian brother na ito, sa'yo na yan. And then, ipinaliwanag niya ang isang talata. Binayaran na ni Jesus ang kasalanan. Libre niyang ibinibigay. Pero, individual. So para sa lahat, bukas para sa lahat, pero sabi nga, personal na kailangang tanggapin. Again, for all
of every kind. Parang imbitasyon sa kasal, mga kapatid. Sino ho rito, mga kapatid, ang dumalo ng kasalan, na hindi imbitado? Dito. Or, yung ikinasal, pero na-discover mo na isa sa mga bisita mo ay hindi mo inimbitahan. Meron? Kapatid, nagpakasal kayo, di ba? May dumalo ba sa kasalan nyo na hindi imbitado? Wala naman? Wala. What if, nakasalan nyo, tapos may isang dumating, ang lakas pang kumain, tapos yung nalaman mo, hindi imbitado, anong gagawin mo? Itataboy nyo? Hindi? Oh, ang bait. Kayo mga kapatid, kayong dalawa. Nung magpakasal kayo, may intruder ba? Ha? O kayong dalawa nga nagtitinginan. Kayo ang kausap ko. May intruder, yun na-discover mo, aba, lakas kumain, hindi mo naman invited. O halimbawa, kumakain na, nalaman nyo, hindi nyo kakilala pa. Tapos ang lakas kumain, anong gagawin nyo? Pagtatabuyan nyo? Ang bait nyo? Si Lord kaya, halimbawa, gagawin kaya yung gagawin nyo na hindi itataboy? Ako naniniwala, itataboy niya. Because hindi sila invited. Kung kayo pala ang bantay sa langit, mga kapatid, ang daming lulusot na hindi invited ng heaven. Kasi sobrang bait nyo, wow! Papapasukin nyo kahit hindi invited sa heaven. Eh lalo na, sanay tayo sa palakasan, uy, si pinsan. Pinsan ko to, dito ka dumaan, dali. Ang lupit, di ba? Tuloy ko lang to. Parang imbitasyon sa kasal, pwedeng marami ang makakita, makarinig, makaalam ng announcement, pero yung lang may pangalan, sa sobre ang talagang personal na may imbitasyon. Ganon ang Ebanghelyo, pangkalahatan ng alok, pero personal ang pagtanggap. Sa Matthew chapter 22, verse 8 to 14, ito yung story na kung saan yung isang kasalan, yung mga lingkod niya, inutusan na lumabas, pero yung mga first invited persons, hindi nagpaunlak at sinabi, Lord, ayaw nila, lahat sila may mga dahilan. Diba, ganyan tayo pag nagsishare, ang daming dahilan. O sige, lumabas kayo uli, lahat imbitahan nyo, pingkaw, pilay, bulag, mime, o whatever. Basta lahat ng invited, papuntahin nyo rito hanggang mapuno, mga kapatid, yung kasalan. At sa bandang huli, ang sabi, mayroon isang natagpuan na naroon sa loob ng kasalan na hindi nakapansuot ng kasal. Ano ang ginawa ng tagapamahala? Tinawag yung mga bantay at pinalabas yung taong hindi invited. Sino ngayon dito ang naririto at nakaupo sa aming upuan na hindi invited? Invited ba kayo lahat na naririto? Mahal namin, Pastor, meron pong intruder. Anong gagawin natin? Wala pa naman tayo sa langit, patanggapin natin kay Lord. Ano, hindi natin itataboy. Dapat ganun pagkasalan. Hindi ka invited pero dahil ikaw ay born again, halika muna dito sa tabi at patatanggapin kita sa aking Panginoon. Ba, ang galing. Di ba? O sa binyagan. Binyagan kaya. House blessing. Abay, tiyakin yung mga bisita nyo, talaga invited. Pag may nakalusod dyan at hindi nyo pinalayas, ang bait nyo. Ang bait nyo. Okay, sa pagsasagawa mga kapatid, paalalahanan natin ang mga tao na may regalo silang kailangang tanggapin. Magtanong tayo, tinanggap mo na ba si Kristo bilang tagapagligtas? Again, gusto kong pumunta sa loob ng ating mga pamilya. May pamilya ba tayo na tinanong mo na kung tinanggap nila si Kristo bilang tagapagligtas? O na nananatiling nakatago
ang regalong ibinigay ng Diyos sa buhay mo. Sa mga estudyante, sa mga kaklase nyo, alam ba na ikaw ay born again sa klase nyo? O nananatiling nakatago si Kristo para sakaling mag-TikTok ka at ayayin kang mag-TikTok, hindi ka naman alam na born again Pa-TikTok, mag-join ka sa kanila. Di ba? May panahon pang makapagtago kasi hindi mo inihayag na si Kristo ang dakilang regalong tinanggap mo sa buong buhay mo. Sa trabaho, alam na ba ng mga kaopisina mo na ikaw ay may tinanggap na dakilang regalo mula sa Diyos? O nananatili kang nagtatago? Madali para sa atin na makatanggap ng ibang regalo, material na regalo, ipinagbubuyang-yangan po natin. Ipinamamalita natin sa buong mundo na nakakatanggap ka ng napakagandang regalo, relo. Pero si Kristo, na ipagyabang mo ba sa buong buhay mo? Kung hindi pa, this is your right time. Paanong ibahagi si Kristo? Pangatlo at panghuli, verse 16, praise C. Would not be lost, but have eternal life, permanent and promising. Would not be lost, but have eternal life. Ang salitang not, nakikita niyo yung not? Sa Griego, ito po ay salitang may. M-E, anong tawag pa ganon? Hyphen ba yun? Nye? Enye? Nye? Di ba ganon yun? Pero ang transliteration nito ay may. M-A-Y. Ginamit ng King James Version na 486 times. Yung salitang be lost, ginamit na 5 times ng King James, gamit ang salitang apolumi. So ang pangako ng Diyos, makikita natin, ay hindi pansamantala. Kaya ang sabi doon sa phrase, would not be lost but have eternal life. That is pangako ng Diyos. Hindi pansamantala. Hindi ito for limited time or limited time only. Ang buhay na walang hanggan ay isang katiyakan sa gitna ng mundong puno ng pagbabago o takot. Maraming tao, mga kapatid, gusto ng mahabang buhay, pero hindi nila alam na meron pang mas mahabang buhay kasama ang Diyos. May buhay na walang hanggang ka na ba? Yung katabi mo, mukhang may buhay na walang hanggan na ba yan? Inom muna ako ng tubig, tingnan mo muna sa kanyang mga mata. Alam niyo, pag wala pang buhay na walang ganyan, for sure, hindi nga niya maibabahagi ang magandang balita tungkol sa dakilang bigay ng Diyos. Kahapon, galing ako doon sa Medical City. Kinuha namin yung result nung aking laboratory. Kaya ayaw ko talaga magpa-doktor. Nakikita ang mga bagay na nakatago sa katawan ko. Alam niyo, nakita ng doktor? Sabi, wow, first time lang ho ba ito? Ang alin po? Yung dugo nyo ang taas, 212. Oh, welcome to the world of diabetic. O, sino may diabetes dito?
Sabi ko doon sa doktor, diabetic na po ba yan, Dok? Oo, walang kaamog-amog yung sabi nung wala man lang ano yung doktor na, wala man lang ganun eh. Oo, diabetic ka na. May, may, may P has a sugar. My blood has a sugar. At may pahabol pa si Doc na munti ko nang ikatumba sa aking upuan. Ay teka, may nakalimutan ako. First time mo ba ito? Wala ka bang nararamdaman? Wala naman ho, Doc. Ang nararamdaman ko ho sa ngayon, gutom ako. Sabi niya, dapat ho, ipacheck nyo yung puso nyo. Bakit, Dok? In love ho ba ako? Sa mind ko lang. Yung puso nyo may irregularity of heartbeat. Gusto kong sumayaw eh, hawak ko ang beat. Hawak ko ang beat. Kasi irregular daw yung beat ng heart ko. Sabi ng asawa ko, kaya paglabas naming mag-asawa, darling, mag-usap tayo mamaya. Mukhang ako ang mauuna sa'yo. Ay, siyempre, yung papel mo, inuna ko talaga yon. Ay, hindi na-get ng asawa ko. Sabi ko, hindi yun. Sabi ko, ako pala mauna sa'yo pag uwi kay ama. Sabay batok. Kung ano-ano pinagsasabi mo. Pag uwi namin ng bahay, sabi ko, darling, okay lang naman kung mag-aasawa ka. Sabi ko, okay lang. Pero may condition po ako. Sabi ko, kung mag-aasawa ka, dapat mas pogi kaysa sa akin. At saka mas mabait kaysa sa akin. Ikaw, kung anong mga pinagsasabi mo. Pag upo namin sa lamesa, sabay-sabing, akala ko mas mauna nga ako sa iyo. Yung pala mauna ka. Parang binigyan ako ng ilang buwan na lang nung marinig ko yun, may problema sa puso. Alam niyo, pinag-umpisahan lang ho nito, ngipin ako, gusto kong ipabunot. Lumabas na ang daming komplikasyon. Pero sabi ko sa asawa ko, pag namatay ako, isasama ko silang lahat. Wala akong iiwan, wala akong ipapamana. Isasama ko kung ano yung meron sakit ako. Sa aking kamatayan, patay sila. Kapatid, usapang patay ho ito, ha? Pero nung nagre-review ako kanina, salamat Lord. Kung iwan ko ang mundong ito, masaya na rin ako. Sasama na ako sa iyo. So may dahilan ako para mag-pray sa Lord. May dahilan ako para pasalamatan ng Diyos. Sinasabi ko nga, Lord, salamat sapagkat ang lahat ng resulta positive. May dahilan ako para sa iyo. Kung idudulog ko sa iyo to, pagalingin mo ko. Pero kung hindi, alam nyo, naalala ko yung 3 saints doon sa nililiyaban doon kay Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar nga ba yun, yung hari na yun? Yung 3 inihulog sa pugon? Oo. Sabi nila, kung ililigtas kami ng aming Diyos at kung hindi pa rin kami sasamba sa iyo. Yun yung first verse na naalala ko. Kung ililigtas ako ng Diyos sa mga sakit na ito, hindi pa rin ako susuko sa paglilingkod ko sa Diyos. Ngayon pa, makakasama ko ang Panginoon habang buhay. Di ba? Kaya pasalamatan natin ng Diyos, hindi lang sa magandang kondisyon at health natin, pasalamatan natin ng Diyos kahit sa negatibong health po natin. Kasi para makita natin, tumugon man o hindi ang Diyos, isama niya tayo sa piling niya. Patay ang lahat ng sakit na meron tayo.
Pero huwag na kayong magpamana. Okay. Eternal life is holy, spiritual fellowship with God, untouched by sin, untouched by death. So muling sinabi ng Panginoong Yesus dito ng malinaw, napakalinaw, na isa lamang ang paraan upang makamit ang buhay na walang hanggan. Ito ay ang sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Verse 36 ng John chapter 3, whoever believes in the Son has eternal life. John chapter 5 verse 24, I assure you, anyone who hears what I say and believes in the one who sent me has eternal life. So pinagtibay ng Panginoon, sabi ng salita ng Diyos, dalawa lang mapagtitibay ang isang salita o ang isang bagay. Pero dagdagan natin sa John chapter 6 verse 47, I can assure you that anyone who believes in me has eternal life. Faith in Christ makes all the difference between perishing forever in hell or living eternally with God. So parang lifetime warranty, mga kapatid, sa isang mahal na gamit. Ibig sabihin, kahit anong mangyari, may warranty yan. Sa Ebanghelyo, mga kapatid, ang garantiya ay hindi lang panghabang buhay. Dito sa buhay na ito ay pangwalang hanggan. Kaya sabi ni John, for everlasting. Diba? So sa ating pong pagsasagawa, habang ang mundo ay naghahabol ng panandaliang saya, gamit, gadgets o travel, tayo ay may dalang balita na nagbibigay na walang hanggang pag-asa. Ipagmalaki natin to, mga kapatid. Ibahagi dahil ito ang tunay na kaloob na hindi mawawala, hindi masisira at hindi nauubos. In my conclusion, John chapter 3 verse 16 is more than just a memory verse. Ito ang puso ng Ebanghelyo. Ibahagi natin na may Diyos na nagmamahal, na may Diyos na nagbigay, na may Diyos na nangakong magligtas. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Thank you, Lord, for the very verse of the Bible, the heart of the gospel. John chapter 3, verse 16. Sa umaga pong ito, we honor you. We bow down our hearts before you. Inaalis niyo po ang aming takot at binibigyan niyo naman kami ng pribilehiyo upang mabanggit, maibahagi sa iba ang napakadakilang bigay na ito ng Diyos sa amin, sa buhay namin. We are very grateful, Lord, sapagkat billions, millions of people, Lord, around the world, inuna niyo kaming makakilala kay Kristo. Personal mong ipinakilala si Jesus sa aming mga buhay. Personal mong ipinarana sa amin at ibinigay ang regalong ito, Panginoon. Ang iyong salita na ginamit namin today, Panginoon, kailanman ay hindi maluluma at naluluma. Maraming salamat po. Nawa, patuloy niyo kaming tulungan na maibahagi namin, Lord, ang napakadakila ninyong kaloob. Hindi lamang sa mga buhay na maalwan ang pamumuhay, hindi lamang sa mga buhay na maayos ang kanilang mga buhay at pamilya, kundi sa lahat ng klase ng tao, maibahagi namin na si Kristo ang dakilang kaloob ng Diyos na kahit kailan ay hindi mo itinago. At ito rin ay hindi namin itatago, Panginoon. Naniniwala po ko na sa bawat isa na narito ngayon, Panginoon, na tumanggap ng totoong kaloob, nawa, maibahagi ng lubos si Kristo sa marami pang buhay. Maraming salamat po. Ma-enjoy namin, Panginoon, ang buhay na walang hanggan. Ma-enjoy po namin ang maibahagi si Kristo. Ma-enjoy po namin ang buhay na meron kami kasama ang Diyos. Sa inyo ang aming papuri. Sa
Sa inyo ang aming pasasalamat. Sa inyo ang aming buhay, ang aming paglilingkod. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.